Okay, gandang araw sa inyo guys. So, pag-aralan natin tong Selected Indigenous Science and Technology for our last chapter sa midterm. Objective natin, malaman no, at makumpara yung indigenous science sa indigenous technology. At ano nga ba ito? Tapos, i-analyze natin ano ba ang naitutulong nito sa ating buhay. So, indigenous science, ito yung mga produkto, or to make this long story short, ito yung mga available na product sa ating paligid para mapadali ang buhay at gumanda ang pamumuhay nating mga Pilipino. Okay, meron tayong traditional and non-traditional. Dito kino-cover yung metaphysics, philosophy, at practical technology. So, ito yung mga example ng technology nating aaralin. So, isa-isahin natin to. Yan, number one, of course, is traditional health para sa ating kalusugan. Of course, kaya nga nakadikit sa science and health. So, dito, yung mga foods around us, no, paano ba natin maka-classified as healthy that will benefit our bodies. So, marami tayo niyan, no, mga vitamins, na anong klaseng nutrients ang makukuha natin sa pagkain. So, isang indigenous science yan, no, yung health. Then, number two, knowledge on preserving foods. So, isa tong indigenous science. Example, we have salt, asin, ginagamit para ginagamit sa meat, fish, dahil inaalis ng salt yung mga bakterya. Inaalis siya sa pamamagitan ng inaabsorb ng salt yung moisture. So, less the moisture, less the bacteria. Ganoon din ng sugar. Nire-reduce niya yung water activity, preventing microbial growth. Kadalasan ginagamit ito sa jams, jellies, and fruits. Ganoon din, vinegar, suka, or acetic acid. Pinapatay niya yung mga microbes, lower pH. Maganda to sa mga vegetables, sa mga pickles, etc. Mas meron pa tayong olive oil, no? Binablock yung oxygen para hindi magkaroon ng oxidation. Ganun din, meron din fermentation, drying, removal of water, or pickling, submerging foods in vinegar para bumaba yung pH. Or pwede ring refrigeration, store mo sa cold temperature. So those are preserving foods. Okay, ginagamit natin yung mga indigenous products na yon para mapagana ang buhay natin in preserving foods. Tapos, building irrigation system. Of course, for our food, kailangan magkaroon sila ng magandang patubigan. So, magbibuild tayo ng waterworks system para ma-maintain ang nutrients ng ating mga pananim na magiging pagkain natin. Ganito pa, no? Isa pa ay paggawa ng wine and juice sa fruits. Marami nito sa Quezon, Laguna, yung lambanog, or tuba. Tapos ini-extract yung kakaroon tayo ng fruit juice. Also, yung mga herbal medicines natin, katulad nitong nasa picture. Ampalaya, no? Nagamit siya for diabetes, mellitus, mild non-insulin dependent. Meron ding sambong, ginagamit sa anti-edema, diuretic, or anti-urolithiasis.
The best ito sa pag meron kang UTI, no? Panglinis ng ating urinary tract system, kidney. So, are the examples of indigenous science, yung mga nasa paligid natin. Ganun din, yung mga animals around us, nakakatulong sila para makapredict ng weather condition. So, bigay tayo ng example. Example ay yung mga birds. Nakadetect sila ng low frequency noise or infrasound yung tawag kapag may parating bagyo. No? Mapapansin mo sila, nagliliparan yung mga ibon. Tapos kakaiba yung lipad nila, mababa lang. Ibig sabihin, low pressure. So, sa baba lang sila lumilipad. Pero kung mataas sila lumipad, ibig sabihin, magandang weather. So, those are the signals, no, na binibigay ng bird na may parating na masamang bagyo. Ganon din yung mga aso. Dogs can smell ozone created by lighting and increased moisture in the air. Ganon din yung mga langgam. Makikita mo yung mga langgam, lumilipat sila sa mataas na lugar para ma-avoid nila yung pagbabaha. Ganon din yung mga ipis. Papansin mo yung mga ipis, nagpupulasan na sila dahil meron silang natural thermometers. So, kapag may nakita kayong ipis dyan na nagkakagulo, meaning may parating na ulan or bagyo. Ganon din yung mga frogs. Kapag parating may ulan, lumalakas yung croak nila. Marinig mo sila. Yung mga cows, ayan, yung mga cows ay humihiga sila sa damo pag may parating na ulan. Or from this, mape-predict mo sila. So, dito na sa picture, if the goose honks high, fair weather, pag mataas ang lipad. Pero kapag mababa ang lipad nila, kakaroon ng tag-ulan, foul weather. So, those are indigenous science. So, yung link nito, ipopost ko na lang, no? Paano ba nakaka-predict yung mga animals ng weather. Okay, susunod natin. Indigenous method, no? Meron din, calculating or estimating. Ginagamit natin to para ma-estimate natin. Example, i-calculate natin yung ipoproduce na agricultural products sa pagtag-ulan, pagtag-init. Ganoon din kapag magse-select ka magpo-produce ka ng animals. Of course, magse-select ka kung ano yung pag-mate mo na animal to produce na yung may produce mo yung gusto mong traits ng animal. Marami yan sa mga nagkakalapati. Nagbi-breed sila para maging maganda, maging magaling yung kalapati nila. Pinipili nila sineselect nila yung lahi or features ng kanilang kalapati para kapag pinag-mate nila, yung anak nun ay magiging magaling na kalapati. Ngayon naman, punta naman tayo sa technology. Paano ba nakatulong ang mga technology na to? Ito, yoyo. Ang gumawa nitong yoyo ay si Pinoy na si Pedro Flores. Yung Americans, ginamit ito naman para maging laruan. At ibang mga Pilipino, ginamit itong yoyo para sa pagkikipaglaban sa mga Espanyol. Ganon din, meron din tayong si Dr. Pedel Mundo. Nag-imbento ng medical incubator machine. Purpose ito ay i-regulate yung body ng newborn babies or painitin yung kanilang body. Hindi lang yon, no? Meron din siyang jaundice device. Yan, na kung saan incubator din siya para sa may mga jaundice na baby. She has dedicated her life to the cause of the pediatrics in the Philippines. Erythromycin naman, no?
discovered by Dr. Abelardo Aguilar in 1949. Ito yung ginagamit as antibiotic din. Okay, it is produced bacterium from Streptomyces erytheros found in the soil from Iloilo. So yun naman yung utilize ni Aguilar, yung lupa, no? Convert niya into erythromycin. Tapos meron din tayo kay Ruperto David or Aling Tentay. Patis or Physos, discovered in 1940s. Ngayon, may Datu Puti na, Silver Swan, dumami na. So, siyang ina ng patis. Ganoon din ang banana ketchup, pati tomato ketchup sa ating scientist na si Maria Rosa Ilagan. Kung alam niyo yung street sa Luneta, siya pala yun, no? Hindi lang yun, hindi lang banana and tomato ketchup, meron din siyang calamansi nip and powdered preparation of soya beans called soya lac. Tapos, meron pa tayo si Diosdado Banataw o si Dado Banataw. Develop naman ng 16-bit microchip na kung saan ito ay ginagamit na Chip Graphical User Interface Accelerator. So, dahil sa chip na to, bumilis ang computers. In-upgrade niya yung graphical presentation or graphics. So, bumibilis ang computer. No? Data processing is made much quicker. Sabi nga ni Dado Banataw, entrepreneurship is the fastest way to diffuse wealth in the Philippines. So, entrepreneur means innovation. No? Kailangan mag-innovate para kung gusto mong yumaman. Tapos meron din tayo, no? Anti-cancer cream by Rolando de la Cruz. Develop an anti-cancer cream galing sa cashew nuts, kasoy, and other local herbs to treat BSC, skin cancer. Tawag niya sa ano na to, cream na to ay DEBCC, Anti-Cancer Cream. Ito ay nanalo ng award 2005 sa International Inventors Forum. Kasi hindi lang yon, meron pa siyang mole remover, pang-alis ng warts and moles. Ayan, ang brand niya is Dewart. Tapos, meron pa, no? Filipino-made train. Meron din tayong sariling gawang train made by Brian Yuson. 3-in-1 fire truck by Alfredo Anos, the godfather of Philippine inventor. Ang nag-invento rin ng karaoke ay Pinoy. Yan, si Roberto Del Rosario. Video phone by Gregorio Zara. Ayan yung itsura ng video phone. So, this is 1954. So, kung saan magkakonek ng telephone and television. By telephone, ano lang yan? Telephone wire. So, tayo ngayon, mas high-tech na. Tapos, we have Filipino scientist Angel Alcala. Siya naman ay sa dagat at katubigan. Ayan, marine resource conservation and biogeography. Siya ang gumawa ng artificial coral reefs na nilagay sa Southeast Asia. Ito naman yung karaoke ni Roberto Del Rosario. The President of Treble Music Corporation, inventor of karaoke sing-along system in 1975. Tapos, meron siyang na-patent na more than 20 inventions na kaya isa sa mga magagaling na Filipino inventor. Iba pa, no? Modular housing system kay Edgardo Vasquez, super bunker formula, Rudy Lantaw, tubig talunyo, DOST, drug detection, Enrico Estrella, super kalan. Ito yung super kalan by Narciso Mosuela. Ayan. Maganda itong super kalan na to dahil mas efficient siya. Gagamit, ibis gasol, gagamit ka lang ng kahoy. Parang ka lang nagsisigarito o nag-iihaw, pero mas effective to dahil nakafocus yung energy o yung apoy dun sa kalan, sa sentro. Ayan. Tawag dito super kalan by Super Lolo. Narciso Mosuela.
Kasi ito naman yung latest kay Josh Mojica, kung saan kinonvert niya yung kangkong into kangkong chips. Okay. Sabi nga, contribute through your invention. Help create Philippines. That's all for today. Thank you very much.